Kaya lang, ang budget ay limited. Kaya sana itong year na ito, taasin nila ang budget sa biofertilization program. Hindi yung napagkataas ang agwat between chemicals and dito sa biofertilizer. So, magdidepend pa rin tayo sa importation kung hindi mapatuloy yan ng Department of Agriculture. Salamat po. Thank you, Sir Jimmy. Klaro yan, ano ha? Napakalayo nga naman ng agwat, no? 1.8 billion para dun sa organic or biofertilizers and 35 billion inilaan naman doon sa chemical fertilizers batay sa Organic Act of 2010. Merong gustong ihabol si Kong Kabatbat, ano? Sir, gamitin mo nga muna to para hindi masayang yung ano mo, yung babanggitin mo. Oo, sa totoo lang, ang matagal ko na rin pong pinopromote ay matanggal sa Department of Agriculture ang authority sa pag-allow ng importation. Dapat wala yan sa DA. Kasi hindi yan appropriate sa DA eh. Department of Agriculture, yan di Department of Agriculture and Importation. Dapat DA lang. Dapat ilagay na lang yan sa DTI, Department of Trade and Industry. And Importation, sila yung may handle niyan. Kasi kung DA ang may hawak ng importation, projects like this, itong chemical fertilizer at saka local biofertilizer, siyempre may conflict of interest kung sino man yung mga nandoon sa loob ng DA. Siyempre maraming naglalabi dyan ng mga importer na itutulak nila, hindi, dapat dito mo ilagay yung budget, hindi sa local. Ang mga local naman, meron ba talaga silang boses doon sa loob ng DA? So, sana mabago natin yan, mabago natin yung batas, ilipat natin ang authority to import from Department of Agriculture, ilipat to Department of Trade and Industry. Alright, thank you po, Kong Kabatbat. So, bubuksan na po natin sa ating mga media friends sa pagtatanong. Gusto ko lang na i-segue ito, no? Ang nabanggit po ni Kong Kabatbat ng Magsasaka Party List, kung pwede ay ilipat dito sa DTI, no? So magiging DTII, Department of Trade and Industry and Importation. Oh, mayroon namang bumulong dito, yun daw DA gawin ng DAE. Ano ito? Department of Agriculture and Exportation. Mas okay daw yon. Alright. So sino po ang gustong unang magtanong? Si Ma'am Marlene Gumabon ng Bridgestock. Lakasan mo na lang ang boses mo, ma'am. Hindi, maririnig namin yan. Sige. Good morning po, Sir Jamie Estrada. Napakalaman ako rito sa DA kasi po, kami po ay may mga produkto na na-DA na. May mga produkto kayo na? Na-DA na, naka-display na po sa Department of Agriculture. Okay. Ang pinagtatakulang po, bakit nalila yung Midwest doon sa DA. Eh, tumayo gusto ng ating Pangulong Ferdinand Marcos ang makapagbenta tayo ng mga ulam. Tama po ba? Kung ang mga bilihin at saka para sa ating mga mamamayan. Baka kung meron lang po isang nagawa kasi po ngayon po, yung aming last meeting sa Department of Agriculture, gagawin po kasi yung pagdiwa. Aayusin po kasi yun at lahat po kami na i-temporary magsasama muna sa pagdiwa. Yung pagdiwa mo ang gusto ninyo. Yung mga yan, na kung saan-saan po dinadala yung aming mga produkto. So baka naman po ganun ang mangyayari sa inyo. Ay, di ko masyado maintindihan anong na-denied. Baka yung sulat ni Manong Jess kanina, nung nagtitinda naman kami sa Kadiwa Center, yung main center nila ay pinahintulutan naman kami. Kaya lang, after 6 months, hininto ko mismo. Dahil yung nanggaling ako sa Qatar, pagka-landing ko, yung araw na yon ay nabalita agad na mayroon na namang importation, napakalaking importation. Wala pa si ano noon wala pa si Secretary Laurel noon. Mayroong importation na napakalaki na gagawin ng DE. Importation of rice yan. Kaya parang nainis ako na mismo nagpahinto dahil inilapit na nga natin sa kanila mismo sa building na mismo sa within premises na mismo sa DA ay hindi pa rin nila pinapansin na ang solusyon sa maka-produce tayo ng murang bigas.
pinakita natin araw-araw ho yun, maliban sa Saturday, Sunday, nagbibinta tayo, napakaraming taong pumipila, pero parang wala silang nakikita, wala silang naririnig, wala silang, parang bulag sila talaga. So, sabi ko, para maramdaman, at ang tao na mismo maghikayat sa gobyerno, na baguhin ang sistema, kaya abrupt kong pinahinto yung pagbibinta. Although at that time, marami pa akong stocks sa bodega at sa mga users natin. Nasayangan nga yung mga tauhan natin, mga users natin na makatulong sana dito. Dahil ramdam na ramdam doon sa Nueva Ecija yung paghihirap sa mga dito sa Metro Manila, mga consumer public, na grabe ang napakataas ang presyo ng bigas. Sir Jimmy, klaro ko lang yung tanong ni Marlene, no? Meron na ba kayong letter request sa DA para makasama po yung produkto ninyo? Opo, doon sa binabanggit ni Marlene na parang programa po ng DA, no? Ano ba particular yung produkto nyo? Hindi, yung produkto nyo para makuha niya. Anong produkto? Produkto namin doon is herbal product. Herbal products. Yun, ito, Ah. sa food. Sa inyo naman, sa bigas. Bigas. Oh, murang bigas pa nga eh. Di ba? Nagtataka ako, bakit hindi kayo nakasama? Hindi, again po, nakasama kami hanggang ibang lugar. Nakarating kami Kadiwa ng Laguna, nakarating kami sa Cavite, pero ako na mismo nagpahinto nga dahil parang hindi naramdaman ng pamunuan at that time ng Department of Agriculture. Binaliwala nila yung opportunity na sana man lang bansinin nila na mayroon pa lang pwede pa lang pinangako ng Presidente na 20 pesos na bigas, malapit na eh. Kami nga nasa public, nakapagbinta kami ng 25 pesos. At that time kasi produce yun ng medyo mura ang pag-produce namin. So, ano pang silbi, di ba? Hininto ko yung pagbibinta sa DA. Sa DOS o sa Kadiwa. Malaman kung kailan po yung last na nahinto yun. Last year ba? Last July. Last July lang. Last year. Last year. Kayo ay hindi naman po kasi po isa po kami sa mga production ng production ng sa DA po. Baka naman po, kasi po ganyan per province kasi, halimbawa, dito sa Quezon City, narito yung produkto natin. O di Quezon City kami, baka naman po, inaayos na kayo. Hindi naman po totally na, And again po, hindi kami dinideny sa naman. Maliwanag ho yun. Ako na mismong huminto dahil yung panahon na yun again is hindi nila pinapansin ang solusyon. Hindi nila pinansin ang solusyon ng panawagan ng Presidente na bumaba sana ang mga presyo ng bigas. In fact, 3 liter ko mismo, ina-receive ko ba dyan sa DA mismo Central Office. At hindi man lang pinapansin, hindi ako sinasagot. Sabi ko, magkaroon man lang sana ng meeting, kahit 15 minutes lang. Bigyan namin solusyon paano bumaba ang presyo ng bigas, pero wala pa rin. So, sabi ko, ito na lang natin. Naku mo, Lynn, meron na reaction si... Thank you, Sir Jimmy, no? Meron lang reaction si Sir Ram Base. Gusto ko lang na magkaroon ng karagdagang kasagutan sa mga tanong mo kanina. Panawagan po ng ating ni Presidente na simula ng kanyang kampanya na magkaroon ng mababang bigas. Sa katotohanan po, may panukala po ang Unigrow sa DA na pwede naman natin palang ibenta ang bigas ng 25 peso per kilo. So, sinimulan po yun. Sinimulan po yun ng Unigrow ayon doon sa kanilang mga komputasyon na pwede, kaya. So, kaya nga, sumapi sila. Sila ang kauna-unahang sumapi doon sa panawagan ng Presidente sa pagbebenta ng Kadiwa Rolling Store. Ando na, inangkas niya na lahat ng kanilang produkto, ang kanilang bigas, umiikot sa rolling store nationwide. Ngayon, ang mensahe nila para maipaabot
sa presidente at sa pamahalaan na pwede pala, kaya pala. So ngayon, bilang sponsor na panukala ng sektor ng Unigrow na dapat pakinggan, dinggin ng kanilang panukala. So, kaya nga, nung pagbiyahe niya, kami kasi, yung grupo kasi ni Unigrow, ang they green the desert. Na-mention niya kanina, at that time, kagagaling niya sa Qatar. In fact, merong farm ang Unigrow sa Qatar. They produce there organic vegetable for the Qatari. So ngayon, sumama ang loob niya. Bakit? Bakit niya ipinatigil ang kanyang participation sa rolling store sa pagbebenta ng 25 kilos 25 pesos per kilos. So, pinatigil niya. Dahil nga, hindi naman pinakinggan ng pamahalaan ang kanyang panukala. Imagine, 6 na buwan. Na yung warehouse niya, 6 na buwan na ito pinakikita niya. Ito ang kompetisyon na pinakikita niya na pwede. So, ang ginawa ng gobyerno, nag-angkat ng bigas. Tuni-tunilada. So, ngayon, para ano pa? Para ano pa ang magiging partisipasyon? Kaya nga ngayon ito, taganin. So, ngayon may panukala ang Unigrow na kumbaga ipaabot ito sa kaya yung sinasabi kanina ni Ka Jimmy yung clustering. Gusto niyang umikot sa mga barangay. Ikot ito sa mga barangay na pagkatapos ng ganitong huntahan, i-offer namin sa community, sa barangay, ang mababang bigas. Doon na mismo ibebenta. Direkta. So kaya maybe soon makikita namin kayo there around Metropolis. Na ipapakita namin na ito kaya ang pagkakaroon ng isang mababang bigas. Diretso na sa mga mamamayan na sila na mismo ang makaalam. Na pwede palang isakatuparan ang pangako ng Pangulo. Yun, makikita natin kung saan ang problema doon. Salamat po.